Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa aming KKK Podcast, Kabalikat, Kaagapay at Hindi Lang Kilig. Isang podcast tungkol sa totoong pag-ibig, hindi lang sa kilig, kundi sa paglalakbay, paghilom, paglago at pananatili ng couple. So dito hindi natin ikikwento ang perfect love story namin, no? Ikikwento namin ang tunay, ang tahimik, ang mahirap, ang magulo, ang simple, at ang araw-araw na pinipiling manatili sa isang relasyon. Yes, of course, kailangan natin manatili sa bawat isa. At para sa aming unang episode, sa Sa maliit maliit na na sandali. sandali. So ano ba tong episode natin about maliit na sandali? So, sa episode natin is alam mo ba na sa matagal akong naniniwala na ang pag-ibig dapat pala laging may kilig dati. Pero may sorpresa, may dates, may effort na nakikita ng iba at may kwento sa social media. Wow, parang celebrity ah. Parang kapag walang ganon, no? Kulang. Parang kapag tahimik, walang saysay, at parang kapag simple lang, hindi espesyal. Oo, tama ka dyan. Pero habang tumatagal, may natutunan ako At ano yun? na ang pag-ibig pala mas madalas tahimik kaysa maingay, na mas madalas simple lang kaysa sa engrande, or mas madalas maliit kaysa sa malaki. Tulad ng anong maliit? Yung sa bagay kung kunwari, habang naghuhugas tayo ng pinggan, nagkukulitan, yung sabay tayong naglalaba, of course, alam ko marunong ka ng maglaba. Yung tahimik na nakaupo sa sala, nagkukuwentuhan, yung tanong na kumusta ka kahit pagod na pa rin. Yun nga, no? Kasi mostly sa mga social media, na-amaze tayo, no? Pag may nakita tayo, ay, ang galing naman, ang ingrande naman, ang daming roses. And ang espesyal naman, ang daming alahas, diamonds, di ba? Or gold, no? So, pero mas maiksi yun yung mga eksena na yun no? Within couples. Mas mahaba yung mga tahimik, like yung 15-minute check-in sa gabi, no? Very importante yun. Hindi para mag-away or para mag-ayos ng problema, kundi para lang makinig at kamustahin natin sa isa. Of course. And makinig tayo sa pagod ng ating partner na kung ano man yung sasabihin niya, "Oy, babe, parang masakit yung likod ko." Of course, kailangan din nating masahihin. Tapos makinig tayo kung ano man yung problema niya sa hinaharap. At makinig sa pangarap na, yung pangarap na para sa ating dalawa as a couple. And of course, mas maganda yon yung tahimik kayo without any cellphone or TV. O yung mga walang distractions, no? So, doon natin maintindihan na ang relasyon pala hindi nabubuo sa mga malaking araw lamang, no? Kundi lalo na sa mga maliliit na sandali. And of course, sa paulit-ulit na consistency sa araw-araw and yung presence ng bawat isa. Kasi nga, ang tunay na intimacy, hindi lang sa yakap, no? Or kiss, or alam mo na, sa pagtatali, kundi lang sa lambing, hindi lang din sa kilig. Parang PG-13 yun, ah. Nasa pagiging kabalikat mo araw-araw, kasama sa bigat, kasama mo sa pagod, at syempre sa responsibilidad. Yun nga, no? Yung ating title na nasa pagiging kaagapay. Yung katulong mo pag may hirap or challenge na nararanasan, aalala yung sa'yo pag your spirit is broken, no? Mahina, at sasaklolo sa'yo if you need help. Oo, kasi minsan, parang nasusukat lang natin ng isang pagmamahalan kapagka yung alam nating nahihirapan na yung tao. Tapos pero nandun ka para tulungan siya or palakasin yung loob niya kapag siya ay nanghihina. And higit sa lahat, hindi lang yung puro kilig, kundi yung nananatili tayong nandiyan para sa bawat isa. Kasi nga, no, madaling magmahal kapag masaya. Like, di ba, sa mga dates, normally, hindi naman talaga nasusukat nun kasi puro maganda yung papakita mo dun best efforts no? But the real challenge or the real relationship happens pag magkasama na kayo, no? Sa araw-araw. So, medyo mahirap magmahal kapag tahimik, no? Kapag ordinaryo, kapag walang mga
yung mga flowers, chocolates, or kung ano man, no, na ibibigay sa'yo nung mahal mo. Pero yun nga 'no, mas ano, sa akin kasi as, ano, pagiging babae, hindi ako nabibighani dun sa mga binibigay na, flowers or ano. Mas gusto ko yung simple na effort ng isang lalaki. Kasi dun ko nasusukat yung totoong pagmamahal niya para sa'kin, na hindi mo kailangan ng mamahaling, gift, kundi yung presence and yung committed siya for you. Yun nga, sometimes kasi kailangan may spark, may commitment, no? Of course, kailangan may commitment and then may pasensya. So, hindi lang dapat dun sa spark. So, kasi minsan ay hinahanap din natin yung pag-ibig sa malalaking bagay like yung sinabi ko kanina na kailangan malaki yung or mamahalin yung bibigay sa yung regalo ng partner mo. Pero it's not about that na ano, it's the thought that counts. Oo, and presence, no? Nandun pala yun sa mga paghihintay natin, pakikinig, pag-unawa, paglalaan ng oras, no? Quality time. Yung quality time, hindi yung kailangan nasa beach tayo or nasa resort, but quality time na magkasama kayo, no? Pagdamay at pagyakap sa katahimikan. And kung may iwan kaming isang simpleng practice sa inyo, ano naman yun? Yun siguro is yung parang practice na sinabi namin nung una, which is ang paglalaan ng at least 10 to 15 minutes bawat araw na walang cellphone, walang TV, walang distraction, no? Yung kayo lang, mag-usap lang kayong dalawa. Yes, na may tanong na, kamusta ka? How are you? Di ba? How are you today? Kasi yung gano'n parang pangungumusta ng partner mo parang sobrang ano na siya, malalim. Which is yung akala natin maano lang yan, simple lang. Pero hindi mo siya mas maiisip kapagka yung okey ka. But, at the end of the day, yung mararamdaman mo na nagke-care siya about you. And, ito ang KKK Podcast, kabalikat, kaagapay at hindi lang kilig. Yun nga, ito isang podcast para sa mga relasyon na pinipiling maging totoo, hindi lang maganda sa mata, kundi mas matibay, no, sa puso. And dahil ang tunay na pag-ibig, nabubuo sa maliit Maliit na na sandali. sandali. So with that, maraming salamat at hindi sa laki ng effort, kundi sa lalim ng pasensya nabubuo ang isang magandang relasyon. So with that, God bless and hopefully you'll practice no yung 15-minute na kamustahan between the two of you.